Gusto ng pagtawanan ni Gaston ang ina dahil sa sinabi nitong mayroong dalaw si Natalia. Gayong kakatesting pa lang niya at wala naman. Ganun pa man hindi na lang siya nagsalita at baka masamain pa ito ng Donya. Napailing pang matanda ng manatiling walang reaksyon si Gaston na parang hindi naniniwala to sa kanya. Naiintindihan mo ang sinasabi ko ha, Gaston. Kung tutuusin wala namang dapat pakialam si Doña Josefina sa kanyang anak at future na manugang. Ngunit pakiramdam niya, kailangan niya makialam kahit nasa munting bagay lang. Oh, ibigay mo to sa kanya. Lapit pa ni Doña Josefina sa tray ng tea kay Gaston. Gumalaw ang Adam's apple ni Gaston na nilingon ng banyo kung saan kasalukuyang nasa looban nito si Nati. Sinundan ng mga mata ng matandang tinitingnan ng kanyang anak. Basta ipainom mo yan sa kanya. Pagkasabi niya noon ay umalis ng matanda at naiwan pa rin nakatayo si Gaston na hawak ang tray na iniwan ng kanyang ina. Sumugat na sa isang ngiti ang kanyang labi na sinara ng pintuan ng silid. Nilapag niya yun sa bedside table at tinungo ang banyo. Akmang kakatukin niya sana yon nang makitang bahagyang nakaangat ang gilid ng pinto. Mukhang hindi na isara ng maayos ni Nati. Maingat niya itong itinulak upang pumasok sa loob, kung saan natagpuan niya si Nati sa harap ng sink at naghihilamos ng kanyang muka. Nakangiti siyang lumapit at walang ano-ano biglang yumakap ang dalawa niyang braso sa katawan ng babae. Natigilan naman si Nati sa kanyang ginagawa. May foam ng face wash ang kanyang muka. Tinignan niya lang si Gaston at hindi nagtangkang magsalita. Banayad na hinalikan ng dating gobernador ang kanyang leeg kung kaya naman ay bahagya siyang napapiksi at napaungot doon. Dinalhan ka ni mama ng tea. Banlawan mo na yung mukha mo't inumin bago pa lumamig. Bitawan mo ko. Paano ako makakapagbanlaw ng mukha kung yakap-yakap mo ko? Pagak na natawa si Gaston na sinunod ang hiling ni Nati. Bumitaw siya at tumatras ng bahagya, ngunit hindi niya iniwan si Nati sa loob ng banyo. Pinanood niya lang ang babae na naghilamos ng mukha na matapos ay siya ng kusang nagpunas ng tuwalya sa kanya. Pabebe namang napanguso na si Nati. Nakalak ng mga mata niya sa mukha ni Gaston na mukhang aliw na aliw sa kanyang ginagawang pagtuyo ng mukha niya ng mga kalat na tubig. Halika na, lalamig ng tea. Malakas na napairit si Nati na maramdaman na umangat sa sahig ng banyong kanyang paa. May suot pa rin siyang roba noon. Kinawag pa niyang dalawang paa habang namumulang kanyang muka. Nakagat naman ni Gaston ang labi habang nakatitig na rin sa reaksyon ni Nati. Dahan-dahan kapag ikaw nadulas. Tingnan mo, pareho tayo mapapahamak. Hindi yan. Siguraduhin mo, kawawa si Brixton kapag nagkaroon ng paralisadong mga magulang nang dahil lang sa kaharutan mo. Panlalaki pa ng mga mata ni Nati. Kay Gaston na mas lumaki ang ngisi. Oo na, sa tingin mo hayaan ko mangyari yon sa anak natin? Siyempre hindi. Maingat nilapag ni Gaston si Nati sa ibabaw ng kama at inabot na sa kanyang tasa. Naupo na sa harapan ni Nati upang panoorin lang itong ubusin ng tsaa na nawala na ang usok. Akala ni Mama, may buwan ng dalaw ka na wala naman. Wala akong nakitang dugo. Padating pa lang. Kaya naman pala. Grabe ang mood swings mo. Muling nakatanggap lang si Gaston ng irap kay Nati habang inuubos niya ang tsaa. Pagkatapos niyang maubos yon, ay muli na naman siyang binanatan ni Gaston na hinintay lang iyon. Hindi na doon pumalag si Nati, lalo nang marinig ang malambing na binulong sa kanya ng lalaki. Kailangan nating lubusin ang bagay nito bago pa man dumating ang buwan ng dalaw mo. Hinayaan nilang muli pa silang tangayin ng init ng katawan sa kabilang ibayo ng mundo na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Bigay na para bang palaging unang beses. Ayaw mo pang magkaroon ng panibagong anak? Tanong ni Nati na makitang may sinuot na bagay si Gaston sa sarili niya bilang proteksyon. Matapos kanina ay withdrawal ang ginawa. Pahapyaw na hinalikan muna siya ni Gaston bago sinagot ang kanyang tanong. Masyado pang maaga, Nati. Planuhin natin na magkaroon ng kapatid si Brixton pagkatapos nating maikasal. Hindi ba't yun din naman ang gusto ng kapatid mo? Huwag kang mag-alala. Bibigyan natin ng kapatid si Brixton kahit ilan pang gusto mong ibigay natin sa kanya. Ha? Kahit ilan? Ayaw lang ni Gaston na magkaroon ng panibagong problema. Hindi naman sa sinasabi niyang problema ang panibagong anak nila. Ang sa kanya lang kapag hindi na siya busy. Kapag kasal na sila, sa pananaw niya hindi kakayanin natin na mag-isa na namang harapin na magbubuntis ito nang wala sa kanilang plano. Gusto niya naroon siya at magkasama silang haharapin ang panibagong yugto na yon ng kanilang buhay. Nananatili namang tahimik si Nati. Maganda naman ang plano ni Gaston, kung kaya naman hindi na rin niya ito sinalungat pa dito. Galit ka ba sa pananaw ko, Natalia? Umiling si Nati na malambing na humaplos ang kanyang isang kamay
sa dibdib ni Gaston. Ang tahimik mo kasi, gusto mo bang tanggalin ko? Tanong ni Gaston na tumigil sa paggalaw. Hindi, bakit ganyan ang reaksyon mo? Pilyong kinagat na ni Nati ang kanyang bibig at pinaliit na niyang mga mata. Dama na niya ang patuloy na pag-init ng kanyang katawan bilang responde sa ginagawa nila ngayon ni Gaston. Hindi kasi masyadong masarap kapag may plastic. Napaawang ng bibig ni Gaston na hindi makapaniwalang sasabihin yun ni Nati sa kanya. Pero pwede na, mataba at mahaba naman. Hirit pa ni Nati na hinila nasa leeg si Gaston upang mahalikan na niyang labi nitong nakaawang pa rin habang nakatingin sa mukha niya. Kinabukasan nagising siya na wala na sa kanyang tabi si Gaston. Nang bumangon siya at bumaba ng hagdan, ay sinalubong siya ni Brixton na halatang sabik na sabik magpakarga sa kanya. May ilang meeting na kailangang puntahan si Gaston kaya maaga siyang sinundo ng sekretary niya. Hindi ka na raw niya ginising dahil himbing na himbing ang tulog mo. Paunang salita ni Doña Josefina na hinagod na ng tingin mula ulo hanggang paa ang future na manugang. Kamustang pakiramdam mo? Nakatulong ba ang tea na dinala ko? Tumango si Nati. Kinuwento ni Gaston sa kanya yon bago sila matulog kaya alam niya rin. Maraming salamat po mama. Naku, maliit na bagay iha. Kumain ka na ng almusal. Pumunta ka lang sa kusina at magpahanda ng kahit na anong gusto mo. Mag-utos ka lang sa mga maid kung may ipapaluto. Marahang itinangulang ni Nati ang kanyang ulot nagtungo na ng kusina nang hindi binabatawan ng kanyang anak. Hindi na niya inabala pang ibang maid. Kung ano nakahain sa mesa, ayun na lang ang kanyang kinain kahit na makailang beses siyang tinanong ng maid kung may nais bang ipaluto para magawa nilang maihanda para sa babae. Huwag na kayong mag-abala. Okay na sa akin kung ano nakahain sa hapag. Matapos na kumain ni pinaliguan niya si Brixton na namimiss niyang gawin. Hindi naman siya pinuna ni Doña Josefina na hinayaan lang kung anong gagawin niya matapos nagpaalam dito. Hindi niya patapos bisa ng anak ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang hipag. Kumusta kayo diyang mag-ina? Feeling mas better ba na kasama niya kayo? Ayos lang naman, Krisa. Oo, mas okay kapag nakikita namin ang tito mo. Kayo na mga bata. Heto, ayos lang din naman. Biglang napuno ng excitement ang dibdib ni Nati nang sabihin ni Krisa na nagpaplano silang umakyat doon ng weekend. Yun lang kasi ang mga araw na available ang kanyang kapatid. Talaga? Aakyat kayo dito? Damihan mo ng dalang damit si Nixa para iwan niyo siya dito. Naku, hindi pwede. Malamang na hindi yun papayagan ni Nick. Tsk, napakahigpit naman. Hindi naman ibang taong pupuntahan. Ako naman yun. Mahina lang natawa si Krisa sa paglalambing sa kanya ni Nati. Pero dadagdagan ko pa rin ang dalang damit ni Nixa. Baka kasi magbagong isip ni Nick. Kumbinsihin mo pa rin kapag nagkaharap mo na siya. Kaunting lambing lang pagbibigyan ka nun. Sige, kapag ba iniyakan ko si Kuya Nick, papayagan niya na magstay si Nixa dito. Lumakas pang hagalpak ni Krisa. Napapailing na sa kalokohan na pinagsasabi ni Nati. Subukan mo rin at baka maging effective. Yung with matching lupasay ha? Lumakas pang tawanan nila sa usaping yon. Ginawa mo naman akong bata. Hindi na rin gaano nagtagal ang tawag nila at ibinabana na Krisa sa dahilang mag-iimpake na raw ito ng kanilang mga dadalahin. Sinabi ni Nati ang pagpunta ng Baguio ng pamilya ni Krisa. Pag-uwi ni Gaston ay pinagkibit lang nito ng balikat at ikinagalak naman ni Doña Josefina. Dahil hindi niya na mahintay pa ang weekend na yon. Siyempre, sabik pa rin to sa isa pang apo. Naku, mas magiging maingin naman ang mansyon ng mga Barcelos sa pagdating nila. Biyernes ng gabi ang nakatakdang pag-akyat ni Nanika at Krisa. Nang Baguio kung kaya naman, umaga pa lang noon iabala ng ilan sa mga kasambahay sa paghahanda ng pagkain nila. Tanghali noon at kasarapan ng kwentuhan ni Doña Josefina at Nati sa garden ng mansyon habang pinapanood si Brixton na manghuli ng mga paru-paro sa munting taniman ng sunflower sa gilid ng mansyon nang lumapit sa kanilang isa sa mga maid dahil sa biglang may bisita ang Donya. Sino? Si Manager Gracie po, Doña Josefina. Napabaling na ng tingin si Nati mula sa maid na marinig ang pangalang yon na hindi pamilyar sa kanya. Babae, naisip ni Nati na baka isa lang ang amiga ng future biyanan niya. Ngunit na lumingon na matanda sa kanyang tila ba nahahagas, kumunot ng noon niya, iniisip kasi na matanda na baka pagsalosan niyang babaeng yon dahil halatang gusto si Gaston. Bakit? Ano raw ang kailangan niya? Magpapaalam daw po sa inyo kasi nilipat daw po siya ni Governor Barcelo ng branch. Napaangat ng isang kilay ng matanda. Okay, sige, papasukin mo. Umalis ang maid upang puntahan ang bisita nang marinig na pinapapasok na siya. Ay lumapad pang ngisi. May bitbit siyang regalo na binigay niya kay Doña Josefina. Hindi yon kagamitan kundi pata ng baboy na alam niyang favorite kainin ng matanda, lalo na kung basta ilalaga lang. Kumusta, Gracie? Sa lubong ni Doña Josefina sa kanya.
Madalas na magpunta si Doña Josefina sa kumpanya, kung kaya naman nakikita niya ito at hindi na rin bago sa kanyang babae. Malakas ang kutob niyang may gusto ito sa kanyang anak, hindi naman niya masisisi. Ngunit ngayon na alam nitong may nakatakda na sa anak niya, dapat ay may limitasyon na. Kailangan din itong malaman ng tungkol sa bagay na yon para hindi umasa. Ayos lang po, Doña Josefina. Masiglang tugon nito na bahagyang nilingon si Nati. Hindi na nag-abalang tumayo upang batiin ang babae. Hindi naman din siya inubligan ng Doña Josefina na gawin yon. Siya nga po pala, gusto ko lang ibigay na regalo to sa inyo bago ko umalis at bumaba. Siguro naman po nakarating na sa inyong ginawang paglipat sa akin ni Mr. Barcelo. Tumangulang matanda. Sa totoo noong araw lang yun na malaman niyang nilipat nga ito. Lumapit ang katulong at tinanggap ang binibigay niyang regalo upang dalhin na yon sa kusina. Wala po eh. Kailangan nilang isang kagaya ko sa branch na yon, kaya akong naging choice. Ganun ba? O siya, mag-ingat ka na lang doon. Nakangiting tumangulang si Gracie sa matanda na nahagip na ng tingin ng bulto ni natin na animoy walang pakialam na nandun siya. Itong unang pagkakataong makita niya ito in person at masasabi niya na maganda nga talaga to. Babaeng version to ng kapatid ng abogado. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Doña Josefina ang ginawa nitong paglingon sa manugang niya. Ah, si Natalia Bentacourt nga pala, Gracie. Kilala mo naman na siguro ang future wife ni Gaston. Doon palang tamad na tumayo si Nati. Walang emosyon ang ginawa niya ditong paglingon. Tumangulang siya tipid ng ngumiti, bagay na hindi nagustuhan ng ugali niya ng bisita nila. Ganun pa man inaglahad pa rin si Gracie ng kanyang kamay upang makipagkamay kay Nati. Tinignan lang yun ni Nati. Wala siyang planong tanggapin ng pamamlastik na nasisense niya. Pleased to meet you, Miss Bentacourt. Pwede mo na siyang tawaging Mrs. Barcelo, Gracie. Puto ni Doña Josefina sa salita niya ng babae. Lihim na natuwa na doon si Nati na sa halip na hindi niya tatanggapin ng kamay nito, minabuti niyang abutin na lang yon. Bagay na mas lalo nagbigay ng pait sa buong pagkatao ni Gracie. Kinagagala ko rin na makilala ka, Manager Gracie. Mahinin ang boses sa tulad ni Nati. Pinaunlakan ni Gracie ang panyaya ni Nati na samahan sila na magmeryenda. Susuplahin sana yun ni Doña Josefina at itataboy ng bisita, ngunit dahil nakita niyang ayos lang naman kay Nati na naroon ito'y hinayaan niya na lang na manatili na lang muna doon ang babae. Isa pa'y lalabas ng masamang ugali niya oras na bigla niyang palayasin si Gracie. Kailan niyo ba plano magpakasal ni Mr. Barcelo, Mrs. Barcelo? Tanong ni Gracie na sinunod agad ang sinabi ni Doña Josefina kung paano niya tatawagin si Nati sa pangalan niya. Friendly na ngumiti si Nati kahit na gusto na niyang pandilatan ito ng mata sa pakikialam. Hindi pa namin siniset pero panigurado ngayong taon na yon. Saan? Dito sa mansyon ng mga Barcelo? Feeling close sa tanong na ni Gracie na may matagal na silang magkakilalang dalawa. Iginalaw ni Nati ang magkabila niyang balikat. Kung ako masusunod, gusto ko sa mansyon namin ang venue sa Manila. Pero hindi pa namin napagkakasunduan ni Gaston kung saan namin gaganapin. Baka dito rin. Ganun ba? Padahal mo ko ng invitation ha. A-attend ako kahit nasa Pangasinan. Hilaw na ang naging ngiti ni Doña Josefina na nakikinig lang sa usapan ng dalawang babae. Let me see, kapag may sasobrang invitation card, tugunin natin na namumuo ng inis. Pakaramdam niya masyadong demanding ang babae at nakikialam, gayong kakakilala pa lang din naman nila. Nung kang invite niya ito, hindi naman ito mahalaga sa buhay nila eh. Siyempre, papasobrahan mo ng para sa akin, Mrs. Barcelo. Umayos pa to ng upot bahagyang nagsipit ng ilang hibla ng kanyang buhok sa gilid ng kanyang tenga. Kung pwede nga baka gusto mo kong kunin na isa sa mga bridesmaid. Nako Gracie, kumpleto na sila. Sa mga pamangkin pa lang ni Gaston, ubos ng spot. Singit na ni Doña Josefina na hindi na doon nagustuhan ng daloy ng kanilang usapan kasama si Gracie na biglang naging komportable. I-invite ka na lang namin sa kasal, iha. Tumango lang si Gracie na nais pa rin sanang igiit ang kanyang gusto. Inabot na sila ng hapon doon na hindi pa rin umaalis ang babae na maraming kwentong hindi na pinapakinggan ni na Doña Josefina at maging ni Nati. Lagpasan na lang yun sa tenga nila. Saka lang ito nagpaalam na makarinig ng ugong ng sasakyan sa labas ng mansyon kung saan ay lulan si Gaston. Hindi rin napansin ni Nati at Doña Josefina ang paglipas ng oras. Salamat sa pagpunta, Gracie. Walang anuman po, Doña Josefina. Oras na umakyat ako dito at walang gaanong gawa sa Pangasinan. Dadalaw ako sa inyo. Hindi na nagustuhan ni Nati yon. Ibang kutob niya sa kanya na parang may ibang sadya. Ihatid nilang babae sa may pintuan ng mansyon kung saan nakasalubong nila si Gaston na biglang nagulat na makita niyang inilipat niyang manager sa ibang lugar ng branch. Magandang gabi po, Mr. Barcelo. Sumaglit lang ako dito dahil may ibinigay kay Doña Josefina. Hindi siya pinansin ni Gaston na tuloy-tuloy ang lakad palapit kay Nati at sa harapan mismo ni Doña Josefina at Gracie ay binigyan niya ito ng ilang segundong halik sa labi.
Bagay na hindi napaghandaan ni Nati kung kaya naman para siyang lutang na napakapit sa braso nito. Makikita siya mga mata ni Gracie ang labis na inggit habang nakatingin sa kanilang dalawa. Kumibot-kibot ng kanyang bibig na mukhang may sasabihin pero hindi na itinuloy. Sana may makahalili ka na sa mga pamangkin mo na magpatakbo ng negosyo nang sa ganun ay makapag-retire ka na ng maaga. Wala sa sariling bigla na lang saan ni Doña Josefina na makita kung gaano kasweet ang dalawa. Tama na yung ilang dekada mo dyan. Ang bunga kala nila nakaalis na si Gracie ngunit nagulat sila na bigla tong magsalita. Magre-resign ka na, Mr. Barcelo? Hindi pa, hanggat wala akong nakikitang kayang gampanan ng mga ginagawa ko. Tumango lang si Gracie na tuluyan ng magpaalam na aalis na. Inihatid lang naman nila ng tanaw ang babae na sa loob-loob nito'y umaasang imbitahan siyang kumain ng dinner. Ngunit nabigo siya dahil wala yun sa vocabulary na maging at maging ni Nati na hindi na nahiyang iyakap ang isang kamay sa bewang ni Gaston upang ipakitang pag-aari niya ito. Nasaan si Brixton? Nasa loob. Kasama ni Tita Vanji. Pumasok na sila sa loob kasunod si Doña Josefina na walang pagsidlan ng galak sa puso. Nagbihis lang si Gaston at kumain na rin sila ng hapunan. 9:00 ng gabi ng araw na yon, nang dumating ang pamilya ni Nanik at Krisa. Sa labas pa lang sumisigaw na si Nick siya at tinatawag sila. Bagay nang marinig na inaantok na si Brixton ay biglang nagising to. Nixa, Mommy? Ahon nito sa pagkakahiga sa mga hita ni Nati na hinihimas ang ulo. Yes, that's Nixa, anak. Napatayo na si Gaston upang sundan ng anak na si Brixton na mabilis nang tumakbo patungo sa pintuan upang samulubong sa bisita nilang bagong dating. Natatawa namang bumuntot na rin si Nati habang si Doña Josefina na natili lang sa sofa. Doon na lang hihintayin ng mga apong bagong dating. Brixton! Nixa! Nagyakap ang dalawang bata na animo ay noon lang sila nagpangita buong taon. Dahan-dahan Nixa at baka madapa ka. Paalala ni Nick na karga si Skyler. Excited na nalagpasan naman ni Nati si Gaston upang sumalubong na rin sa kanila. Tita Nati! Lolo Gov! I'm here! Hello Nixa! Pasok na sa loob at inihintay ka na ng Lola Josefina. Si Nati na kinuha na kaagad sa kapatid niya si Skyler na ibinigay naman din ni Nick sa kanya habang amatay na kay Gaston nang may nasa pintuan pa rin at nakangiting nakatingin sa banda nila ngayon. Kumustang biyahe niyo, Kuya Nick? Hindi ba gaano traffic pa akat dito? Hindi naman, sakto lang. Tugon ni Nick na nahaplos na kaagad ang ulo ni Nati. Krisa, huwag kang mag-alala. Ako na munang bahala dito kay Skyler. Baling niya sa hipag na abot tenga ng ngiti sa kanya. Nakikita niyang marami na rin itong katanungan. I mean, hindi ko itatabing matulog. Ang ibig ko sabihin habang kumakain lang kayo. Tumawa lang si Krisa na giliw na naman kay Nati. Akala ko pa naman ikaw na talagang bahala sa kanya hanggang bukas. Paano ko gagawin yun, Aber? Naka-breastfeed pa siya sa'yo, hindi ba? Dilat na ni Nati sa hipang nanginisihan lang siya ng malaki. Tsaka si Brixton hindi tumatabi sa amin eh. Natigil doon si Nati nang biglang nagbagong reaksyon ni Krisa na nanunukso ng mga mata sa kanya sabay sulyap sa banda ni Gaston. Pumasok ng bagong dating na mag-anak sa loob ng hanggang sa bahay ni Nati ay lumapit kay Gaston upang ipakitang mukha na karga niya si Skyler. Napadilat-dilat lang mga mata habang kinikilalang kanilang mukhang dalawa. Ilang beses pa na nilapit yun ni Nati kay Gaston na nakuha na din ng atensyon ng mukha ng kanyang apo. Cute no? Sino ka mukha? Hindi na walang ngiting tanong ni Nati sa lalaki. Side niyo pa ba o side na namin? Natawa si Gaston sa tanong ni Nati na halatang wiling-wili sa anak ng pamangkin niya. Kinuha pa niya ang munting kamay nitong upang marahang pisil-pisilin lang. Hindi naman malakas yun kung kaya hindi umiiyak si Skyler. Side namin? Anong side niyo? Side namin. Agad na puto ni Nati sa naging sagot ni Gaston. Masyado naman kayong gamul. Si Brixton kamukha mo, si Nixa kamukha ni Krisa. Siyempre hayaan mo na maging kamukha naman namin tong si Sky. Marahang pinisil lang ni Gaston ang pisngi ni Nati. Dahil sa pinatulis niya pa doong nguso, inikutan niya pa si Gaston ng mga mata na para bang malaking kasalanan ang nasabi niya. Wala na sa sarili na pahawak siya sa bewang ni Nati doon. Hindi naman yung ginawang big deal nito. Oo na, sige na, kamukha naman ang side niyo. Napipilitan tura ni Gaston kahit na alam niya tang titingin dito ay kamukha pa rin naman nila yon ng kanyang pamangkin na si Krisa. Kamukha niyo ng kapatid mo si Skyler. Happy now? Ang mga benta court ng kamukha. Buti naman marunong kang tumanggap ng pagkatalo mo, Gaston. Hindi naglaon ay pumasok na rin sila sa loob habang kumakain si Nick at Krisa ay nanatili sa sala si Gaston at Nati na inalagaan pa rin si Skyler. Nang matapos kumain si Nick ay nagharap na silang dalawa ni Brixton na nilabas na naman ng mga laruan para sa pinsa niya. Parang gusto ko na ulit ng panibagong baby. Malaki naman si Brixton eh.
ungot ni natin na hindi nakaligtas sa pandinig ni Gaston na naburo ng mga mata sa babae. Kapag kasal na, hinaplos ni Gaston ng ulo ni Nati bilang pambawi. Batid niya may laman ang sinabi nito na alam niya sooner or later ay magagawa niya ring pagbigyan. Humahanap lang siya ng syempo. Let's do that soon, baby. Ngiti ni Gaston na nagawa pang mabilis na halikan ng labi ni Nati. Lumabas din kagad sina Krisa at Nixa ng kusina matapos na kumain. Baka sa kanilang mukhang pagod kung kaya naman hindi na rin sila inimpid pa ni Nati at Gaston. Nihatid na rin sila kaagad sa silid na kanilang tutulugan matapos na kunin si Skylar sa bisig niya ng hipag. Mommy, Daddy, I want to sleep with Brixton. Pahayag ni Nixa na ayaw sumama sa kanila. Lumipad ang paningin ni Krisa sa kanyang tiyuhin upang humingi ng opinyon dito. Payagan mo na, Krisa. Sinikyo na nakatingin naman ngayon sa kanyang kapatid. Oo nga, Krisa. Sa silid naman ni na mama natutulog si Brixton. Sama-sama sila doon. Hindi na nag-usisa pa si Krisa at pinayagan ng anak matapos sabihin na magbihis na muna ng kanyang pantulog na kaagad doong tumalima. Nagpaalam naman si Gaston at Nick na iinom ng konti kung kaya naman nagkaroon pa si Krisa at natin na makapagkwentuhan. Sumunod si Nati sa silid ni na Krisa nang lumabas ang kanyang kapatid matapos na magbihis. Ano, napag-usapan niyo na ba ang kasal? O nagsisimula na kayo mag-asikaso ng kailangan? Umiling si Nati. Ngunit hindi naman kababakasan na lungkot ang kanyang mga mata. Bagkus ay nakangiti yun kung kaya naman mas naguluhan pa si Krisa sa kung anong plano ni Nati. Hindi pa? Bakit? Ilang araw na kayo nandito ni Brixton na. Ayos lang, busy pa si Gaston eh. Saka hindi na ako nag-aalala. Siguro dahil palagi kami nakikita kada gabi. Nauuwi siya after ng trabaho. Hindi na gaanong big deal sa akin ang kasal eh. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi na mahalaga sa'yo na maikasal kayo? Tumango doon si Nati. Hindi sa wala kaming planong magpakasal, pero hindi na rin ako nagmamadali na maikasal. Naikiling na ni Chris ang kanyang ulo sa hipag na hindi makapaniwala sa sinasabi nito. Ayoko nang i-pressure ang tiyuhin mo, Krisa. Isa pa, ang buti sa amin ni Brixton ng mama. Hindi nagbigay ng kahit na anong pahayag doon si Krisa. Dahil alam niya kung anong ginagawa ni Nati. Kung noon marahipit itong magpakasal sila, ngayon ay nakikinita niya ng unti-unti na itong nagmamature. Unti-unting nauunawaan na hindi lahat ng gusto ay nakukuha ng madalian. Kailangan ng iba yung pag-unawa at pagtitiis at masaya si Krisa para sa hipag niya. That's good to know, Nati. Kung saan-saan pa napunta ang kanilang usapan hanggang sa makabalik na sinik ng silid, kinailangan na tuloy natin na umalis at matulog na rin ang makahulugang tignan ng kapatid. Pagdaan niya sa banda nito ay tumigil si Nati upang pandilatan na sitahin doon ng kapatid niya. Bakit kanya ako makatingin sa akin, Kuya Nick ha? May dumi ba ako sa mukha ha? Pagak na humalakak si Nick na mas lumapad pang ngisi sa kapatid. Tahimik naman silang pinanood ni Krisa, noon na lang ulit nagkulitan ng ganon sa harap niya ang magkapatid. Wala naman, masaya lang ang kuya para sa'yo, Natalia. Sus, magdadarama ka ba talaga? Siya, sige na, pupunta na ako ng silid at matutulog na. Oo, at hinihintay ka na doon ni Tito. Gumisi na doon si Nati na may kung anong kapilyahan na biglang pumasok sa kanyang isipan. Tito, kung ganun pala dapat ang tawag ng asawa mo sa akin ni Kuya Nick ay tita. Mapang-asar na tanong ni Nati na sinilapan pa ang kanyang hipag na naiiling na sa kalokohan ni Nati. Naglaho ang malaking ngiti ni Nick nang marinig ang sinabi ng kapatid na patungkol sa asawa. Tigilan mo nga ako niyang kalokohan mo, tapos si Nick sa kailangan Tito Brixton. Umayos ka. Malakas na humagalpak si Nati na makuha na niyang inis ni Nick na halatang nakakainom lang ng konti. Hindi to gaanong lasing kung kaya naman malinaw pa rin ang isipan nito doon. Labas na! Taboy nito na animoy mas malaki ang karapatan niya sa mansyon ng mga Barcelo. Tinawanan lang siya ni Nati na halatang tuwang-tuwa na sa napikunan niyang kapatid. Good night sa inyong dalawa! Maligaya pang sambit ni Natalia na muli pang ikinailing ni Krisa na sinula pa ng asawang sinik na halatang hindi pa rin nawawalang inis sa kapatid niya.